Magandang araw muli sa inyo mga paps. Nandito naman ako upang magbigay sa inyo ng DIY tips or idea para sa ating mga sasakyan. Ngayon, ang gagawin ko naman ay ang pagmo-modify ng ating rubber seal, door rubber seal. Yan. Sa video na ito, pinapakita ko paano tanggalin at ikabit ang mga rubber seal ng ating mga pintuan. Pinapakita ko rin dyan na kung gaano na medyo kanipis or pipina ang aking mga goma. Although okay pa naman siya kahit papaano. Kaya lang kasi pag natatraffic ako, naamoy ko, parang slightly naamoy ko ang usok sa labas. Maayos naman din ang aking air circulation. Chinek ko rin kanina. Ayan na lang pinaghihinalaan ko na pwedeng maging cause kung bakit sumisiksik ang mga usok at nakakapasok sa loob. Lalong-lalo na pag nakakatapat ako sa likod ng mga jeep na mauusok ang tambutso. Kaya naisip ko na gawin ito para sa inyo. At sana ay magkaroon din kayo ng idea o makatulong kahit papaano. Yan. Ang mga ginamit kong materialis pala dyan para mapakapal ko ang aking rubber seal ay wire na electronic wire, kumbaga makapal yung kanyang anong tawag doon, yung kanyang balat. Pwede nyo rin namang kapalan pa kung gusto nyo. Kung halimbawa o sakaling magustuhan nyo yung video nito at gayahin nyo, pwede nyo pang kapalan yung wire na gagamitin nyo na isusuksok nyo dyan sa loob niya o ipapalaman nyo sa kanya para siya ay kumapal at hindi kumbaga manatiling pipi. Kasi napakamahal yata naman ng rubber seal na yan kung papalitan mo ng buo yan, 4 na pinto. Kaya naisip ko na ganito na lang ang aking gawin, remedyohan or i-modify ang aking rubber seal, door rubber seal. Yan. Ginagawa ko dyan sa video na yan. Yan, nailagay ko na, naisuksok ko na sa loob yung ibang part ng wire na may cover, ang tawag dyan, or may balat. Yan. Dinalawa ko na yung wire na nilagay ko dyan at na ipinalaman ko dyan para sigurado na lalapat doon sa frame ng pintuan na talagang didikit siya yung rubber seal. Kasi nga pansin ko na masyado ng pipi yung aking rubber seal. Kaya pinaghinalaan ko, talagang isip ko paano ko gagawa ng paraan yan. Yan ang naisip kong paraan, ang aking munting DIY para sa ating mga sasakyan. Inunti-unti ko yan bago ko nakumpleto na naisuksok lahat yung wire na yan sa loob or naipalaman, kumbaga. Yan. Kunti-kunti lang ang niyan, ang pagsuksok. Hindi pwedeng isahan at hindi rin naman natin kakayanin kahit na anong gawin mong suksok dyan or palaman dyan. Dahan-dahan lang. Medyo matagal lang pero kaya naman natin gawin. Basta magtsatsaga lang tayo. Pagtsatsagaan lang natin para at least may magawa tayong paraan na kung hindi man 100% ay mabawasan ang pagpasok ng mga usok na galing sa labas. Ang rubber seal talaga sa katagalan, numinipis. Siyempre bukas sara. Ayun, napipipi yung rubber seal. Kaya sa katagalan, lang naisip kong paraan para maremedyohan, kumbaga. Siguro pag marami na or may budget na ako, baka palitan ko na rin yung buong rubber seal na yan. Mukhang mahal kasi yan eh. Siyempre, isa pa yung papagawa mo sa labas, labor pa, di ba? Kung kaya naman nating gawin DIY, di ba? Makakatipid tayo. Pag ang pagpapalaman dyan sa rubber seal na yan, ng mga wire na yan, ay lang, kumbaga yung hindi isang mahaba,
konti-konti lang, siguro mga 10 dangkal ang distansya, saka mo ulit-ulitin sa kabila. May mga butas kasi na maliit yan eh, yung tawag doon ano yata, baka ang breather ng goma na yan. Yun doon ko sinuksok, may mamlilit na butas yan. Tignan nyo mga paps, kung sakali na gagawin nyo, tignan nyo may mga butas yan sa pwedeng suksukan ng wire. Ang ginamit ko dyan para maipalaman ko yung wire na yan ay yung alambre. Yan, alambre ang ginamit ko dyan para kumbaga maisuksok ko sa kabilang butas, makuha ko naman doon sa kabilang butas, maitawid para maipalaman yung wire na yan. Yan, tiyaga-tiyaga lang talaga. Sabi nga, di ba, pag may tiyaga may nilaga. Pero ibig sabihin, pag may tiyaga, matatapos mo rin yan. Dahan-dahan lang. At saka dapat ang pag-iingat laging nariyan, hindi pwedeng bara-bara. Kailangan isipin mo rin bago mo gawin, kumbaga, di ba? Para gawin. Kasi pag hindi mo inisip yung gagawin mo, imbis maayos mo yung dapat mong gawin, masisira mo. Kasi parang mapupunit yung rubber seal na yan eh. Pag hindi mo iningatan yung pagsuksok o pagpapalaman mo ng wire na yan. Kaya dapat maingat ka din. Ngayon, kung hindi mo talaga kayang gawin, ako pag hindi ko talaga kayang gawin, hindi ko na rin ginagawa. Hindi ko na rin pinipilit para hindi ko masira. Siyempre, ikaw din na maapektuhan nun. Para maiinis ka eh. Gumawa ka para makatipid. Lalong nasira. Lalo kang madodoble sa gastusin. Kaya dapat sa paggawa din ng DIY, meron tayong tiyaga, meron tayong kumbaga pag-iingat. Yan, pag-iingat ang pinakamahalaga. Iingatan natin. Huwag natin basta-basta gagalawin na hindi talaga natin kayang gawin. Kasi yun na nga, lalo kang mapapagastos. Ayan. Iniisa-isa ko talaga dyan yung pagsuksok. Ang dalawang wire ang nilagay ko dyan, hindi lang isa. Although medyo makapal na yun, pero para sigurado, ginawa kong dalawa. Ayan, gumamit ako ng, ayan nga. Mamaya papakita ko sa inyo dyan sa video na yan, yung alambre na ginamit ko. Simpleng alambre lang, na parang pangsampayan. Sadyang iningatan ko lang na pagsuksok para hindi talaga mapunit yung rubber na yan. Kasi pag napunit yan, wala na. Kahit na anong gawin mo remedyo, papasok at papasok ang usok dyan sa loob nyo. Siya nga pala mga paps, kung umabot ka sa video nito, sa part ng video nito ay pwede namang pakilike ang aking YouTube channel. Kung di nyo mamasamain ay pasubscribe na rin. Maraming salamat nga pala mga paps sa panonood ng aking munting video nito, ang aking DIY para sa ating mga sasakyan. Inuulit ko, hindi ako professional, hindi rin ako talaga gumagawa niyan. Sadyang nanonood lang din ako, then sinusubukan ko kung kaya kong gawin. Inuulit ko rin ang aking babala, pag hindi mo kayang gawin at alanganin ka, maiging palagi kang mag-search, magtanong, manood bago mo gawin para hindi ka sumablay. Ayan, gagamit na pala ako dyan ng yung plastic, hard plastic, yung pangsuksok. Pwede rin yung ginagamit ba sa tint, panglapat ng tint. Yan, pag magtitint ka, yan, panglapat ng tint yan. Pero pwede yan dyan. O kung wala ka naman ng ganyan, pwede na rin yung ID card na hindi mo na ginagamit. Basta hard plastic, hard plastic, para maibalik mo ng maayos yung rubber seal sa pinto. Kasi pag kinamay-kamay mo lang yan, hindi mo yan magagawang maayos. O kaya naman, pag gumamit ka naman ng screwdriver na flat, baka magasgasan mo naman. Diba? Kasi, yun eh, metal yun eh. Baka gumasgas dyan. Magkamali ka ng ng suksok or anong tawag dyan.
yung pag-guide sa rubber seal na yan para maibalik mo sa dati. Kaya ako gumamit ako ng plastic, hard plastic. So kahit na anong suksok ko dyan, sigurado ako na hindi siya magagasgasan, di ba? Tumulas man siya, sigurado rin ako na hindi magagasgasan kasi plastic lang yan eh, hard plastic. Ayan no, unti-unti lang ang pagsuksok mga paps. Ingatan nyo maigi. At siguro din yun na naibalik nyo sa dati. O, di ba? Ang pag DIY talaga hindi rin madali eh. Kailangan talaga ingat. Lagi kong sinasabi, mag-ingat, ingatan, alalay sa paggawa. Kasi sayang ang pera pagka nasira natin ang mga ginagawa natin. 'Di ba? Sayang din. Para sa akin sayang kasi pag nasira, sayang talaga 'yan. Malaki ding halaga 'yan. Tapos sayang pa yung pagod mo. Mababaliwala ang lahat. 'Yan. Tuloy-tuloy lang sa paggawa. Ayan, inuunti-unti ko. Talagang sinisipat ko na naibalik ko sa dati yung rubber seal na 'yan. Pagkatapos kong palamanan nung wire na yon. Kasi kung hindi, pag umulan, nako, tatagas yung ulan dyan. Magtataka bakit umuulan sa labas, pati sa loob umuulan. Pumapasok sa loob yung tubig. Kasi nga, hindi na ibalik sa dati yung rubber seal. Hindi mo na isuksok ng maigi. Yan. O kaya naman, naisuksok mo nga ng maigi, gumamit ka naman ng flat screw na metal, puro gas-gas naman yung pinto mo. Di ba? Ang pangit tignan. Siyempre, hindi ka makakatiis. Ipapagawa mo yun. O di gastos ka na naman. Di ba? Magkano isang panel? 2.5. Pinakamura na yata yun. Yan o. Dahan-dahan lang sa paggawa. Dahan-dahan lang. Eh tayo, sa kakanood, sa kakatanong, yan, medyo alam ko na rin kahit paano ang mga diskarte. Kaya ng mga tips ko sa inyo mga paps, diskarte lang. Huwag mo basta-basta gagawin na wala kang full knowledge kung paano gawin. Kaya maigi na nanonood kayo ng video ito na DIY para sa ating sasakyan. At kahit paano na sana makakuha kayo ng idea at makatulong sa inyo. At wag naman sanang makasira ng inyong gamit. Hindi, joke lang. Pero sabi ko nga, sa panonood, pagtatanong, ayan, pag-a-analyze, magagawa mo rin ang nagagawa ko. Yan, ang DIY para sa ating mga sasakyan. Ang segment nito ay ang rubber seal, door rubber seal, ang tawag dito, yung bang minodified, yan, hindi ko na makalimutan mga paps, modified door rubber seal, yan. Para saan nga uli? Para maiwasan, hindi man 100%, at least mabawasan, 'di ba? Yung mga pumapasok na usok diyan sa loob ng sasakyan. Pansin niyo ba mga paps, pagka mabilis kayo, 'di ba, yung hangin, 'di ba? Lumapasok din sa loob. Oo, napapansin ko madalas yun pagka mabilis ako sa highway. Yung hangin, nararamdaman ko sa loob. Kasi nga, yung rubber seal natin, hindi na masyadong nakadikit dyan sa may body, sa frame ng pintuan ng ating sasakyan. Kaya yan ang naisip ko, nalagyan, palamanan ng wire sa loob. Sigurado naman na lalapat yan doon sa frame ng pinto. Nga pala yung ginamit ko mga paps, alambre, di ba? Alambre, simpleng alambre lang para maipalaman mo ng maayos at hindi mo masira yung rubber seal mo. Yan. Ang distansya ng pagsuksok o pagpapalaman dyan, siguro mga 5 dangkal o 6 o mga gano'n. Basta kasya yung haba ng alambre na yan, hindi naman sobrang haba. Yung saktuhan lang. At maraming butas yung rubber seal na yan. Doon ang hingahan ng hangin yan doon ko na nilagay, doon ko na sinuksok para maipalaman ko ng buo. Buo yan mga paps na
pinaikutan ko yung rubber seal na yan sa buong pinto. Siya nga pala, yung wire na yan, i-comment ko na lang sa comment section kung saan nabibili. Mura lang yan. Mura lang yan. Huwag kayo magalala. Mura lang yan. Wala pang 100 yan. Yung alambre, magkano lang din. Kahit saan naman, pwede kang kumuha ng alambre kung may nakita ka yan. Kuha ka na lang, hingi ka na lang sa kapitbahay mo. Para magamit mo yung alambre. Tupiin mo yung kabilang dulo ng alambre. Gawin mong hook. O kaya gawin mo parang clip ng buhok. Ganon. Tapos doon mo isukit yung wire ng yung wire na yan. Yung dulo. Una, gawin mo, isuksok mo muna yung wire dyan sa may rubber seal na yan. Yan, yung pinaka-umbok na yan. Suksok mo yan dyan. May butas na maliit dyan. Magkakahile-hilera yan, marami yan. Hindi ka na kailangan magbutas kasi butas na yan. Iingatan mo na lang na huwag mapunit. Susuksok mo sa isang butas. Palalabasin mo dun sa kabila na may haba ng 5 dangkal o 6. Tapos tusukutin mo dun yung dulo ng wire, isasabit mo dun o ibubul mo dun. So saka mo hihilayin yung alambre papalabas sa kabilang butas sa unang pinagpasukan. Ganun lang, paulit-ulit. Tingnan nyo mga paps ha. Ayan, sa video yung gagawin ko. Yan, naisuksok ko na yung alambre sa isang butas. Lumabas dun sa kabila, mga 5 dangkal or 4. Tapos yung dulo ng wire, yun, pinulupot ko doon sa may ginawan ko ng hook. Di okay na. Saka ako ngayon hihilahin ng dahan-dahan para hindi kumbaga sumablay o hindi mapunit yung rubber. Para maipalaman mo yung wire sa loob. Ayan naisuksok ko na sa loob naipalaman ko na. Nakita nyo, inihila ko dahan-dahan. Diba? Ganyan. Nakita nyo? Sa kabila lumusot, nakuha ko na. Uulitin ko lang din yan. Paulit-ulit lang yan hanggang sa maisuksok ko na lahat yung wire na yan. Paikot. Yan. Ulit-ulit lang. Paulit-ulit lang yan. At magagawa nyo rin yan. Uulitin ko. Ayan. Papakita ko ulit. Yung alambre, sunuksok ko sa kabilang butas. Lalabas naman dun sa kabila. Pagkalabas nung alambre sa kabilang butas, yan. Ipupulupot mo ngayon yung dulo ng wire doon sa may ginawan mo ng hook na alambre. Pupulupot mo yan doon para may hila mo siya uli sa kabilang butas. Yan. Simple lang. Madali lang yan, Pops. Basta pagtiyagaan mo lang. Ilalagay mo yan ng buo at maayos at hindi nasisira yung rubber seal. Diba may hook doon? Ayan ayan, saka ko ihilahin yan, papasok. Ngayon, pagka medyo sumasabit-sabit, huwag mo itutuloy, i-ani mo ng kamay mo. Yan. Mahihila mo na uli yan na maayos. Papunta na dun sa kabila. Hanggang matapos ka. Yan, hanggang matapos ka. Mailalagay mo yan dun. May ipapalibot mo yan. Hanggang matapos yan, hanggang dulo yan. Diba? Simple lang. Napakasimple lang. Napakasimple lang. Yung sa taas, nilagay ko na. Ginapitan ko ng hard plastic. Para hindi na siya lalaw-law sa taas. Kaya nilagay ko na. Ayan na yung sa babang part na medyo nakakangawit. Pero, siyempre, para sa video, para sa inyo, tsatsagain. Ma-document lang. At makatulong o kaya makakuha ng konting idea. Mga paps, kung may mga maganda pa kayong idea na dapat gawin dyan para sa modified door seal, pwede nyo naman i-comment sa comment section para magtulungan tayo kung ano ba mas maganda bukod dyan sa ginawa ko na yan. At syempre, kung hanggat maaari makakatipid, di ba? Hindi tayo mapapamahal at hindi tayo tatagain ng gagawa. Alam natin kung anong ginagawa nila. Hindi yung nakatingin lang tayo. Sasabihin nung gumagawa, wala namang alam yan. Sige, tirahin mo lang ng tirahin yan. Magkano? Singilan mo. Walang problema yan. Ganun yung mga gumagawa. Pero, hindi ko naman nila lahat. Karamihan lang. Karamihan lang.
Kaya, mga paps, sana ang video nito ay makatulong, makakakuha na kayo ng idea, at sana ay kung gagayahin nyo man to or magustuhan nyo, paki-like and share naman, o pa-subscribe naman. O, kung meron kayong mga tanong, i-comment nyo na lang po sa comment section. Sasagutin ko po hanggang sa aking makakaya. Bibigyan ko kayo lang marami pang idea sa mga susunod pang video. Sana ay pagpalain po kayo ng Panginoon at ang mga gagawin natin ay maayos at hindi tayo makakadamage. Mahirap talaga, no? Pero siyempre, gusto nating matuto eh. Sabi nga eh, no guts, no glory. Ako din naman, hindi naman ako perfect eh. Minsan, dati nakakasira din ako ng gamit kasi gusto ko rin matuto eh. Ganun talaga pag gusto mo matuto. Hindi isang gawa perfect na. Minsan may mga sablay pa rin. Kaya sana mga paps, ang video ito ay magustuhan nyo. Maraming salamat mga paps At maya i-testingin ko na rito sa labas. Titingnan ko kung oobserbahan ko kung makakapasok pa yung usok. Lalo na yung sa usok ng jeep. Banas na banas ako pag natatapat ako sa likuran nila. Yung pag-testing ko pala ng or testingin ko to sa labas, siguro sa next video na lang kasi mahaba na tong aking video eh. And maya titignan natin din kung yung pinto, kung sablay ba sa pagsara, 'di ba? Baka sabihin ng iba, kakapal yan, hindi mo yan agad masasara, mahihirapan ka. Kailangan ibaksak mo pa yung pinto bago pa yan makasara kasi kung mapal na yung rubber seal. Malalaman natin mamaya mga paps sa huling video na to. Ito na pala mga paps, finished product. Ayan, sa video niyan tinetesting ko na yung aking pintuan kung maayos ba isara at hindi ba sumasabit o hindi ba sumasablay sa pagsara. Okay naman siya mga paps. Suwabe-sabi pa rin isara. Hindi mahirap isara actually. Okay pa rin. Maraming salamat mga paps sa panonood ng aking video. Sana muli ay nagustuhan nyo ang aking video ito, ang aking DIY para sa ating mga sasakyan. Maraming salamat po. God bless. Don't forget to like, share, and subscribe. God bless po sa inyo lahat.